sipon at lagnat ang mga ito na maaaring idulot ng sobrang pagpapawis dahilan nga sa mainit. Sana po ay matulungan kami na maibsan ang mga bata para sa kagalingan ng mga bata at ng kapanatagan ng kanilang pag-iisip para makapag-concentrate sa pag-aaral. Sana naman gawa naman nila ng paraan na ibig sabihin maging consistent yung supply ng electricity kasi hindi naman sa pagdating naman sa bayaran okay naman ang mga tao. So kumbaga, sana yung support ng local government pagdating sa electricity kasi yun yung necessity ng tao, tubig at saka kuryente. Mawala na raw yung iba, basta yung tubig at kuryente ay dapat maging consistent. Bukod sa hirap magawa ng assignments o takdang aralin sa gabi kapag walang kuryente, ay hindi rin makatulog ng ayos ang mga mag-aaral na laking perwisyon ang dulot. Ang tanong tuloy ng karamihan, hanggang kailan ba mararanasan ang ganitong sitwasyong nakapagpapahirap sa lahat at kung may konkreto na bang aksyon ang kinauukulan hinggil dito? Samantala, hinggil pa rin sa nararanasang rotational brownout sa lalawigan sanhi ng kakulangan ng supply ng kuryente. Nagbigay ng pahayag hinggil dito si 1st District Congressman Rodolfo G. Valencia na isa sa kanyang prioridad at programa ang Energy and Power Development na kanyang patuloy na tututukan. Well, ever since po ay katulong ako ng Ormeco, katulong ako ng ating mga kababayan, ito po sa programa po ng Energy and Power Development. Ever since 1987, if I may remember. Ito pong latest na development, nito pong ating shortage sa ating pong power and energy. Ito po sa kadahilanan na meron po tayong diesel power dito na makina. Na ito po ay pinaupahan po ng NPC sa Ormeco at pinaupahan naman ng Ormeco dito po sa grupo ng Mid-Island. Ito ho ay grupo nila David Tan. Na ito pong taong ito ay ever since ito ho ang isa sa dahilan kung bakit tayo nagkakahirap-hirap ng ganito sa kuryente. Yung pong diesel plant na yon o engine ay sumabog. No? Hindi namin alam kung bakit sumabog. Pero that is about 7 or 9 megawatts. Kaya malaki yung perwisyo sapagkat nawala po yung pinagkukunan natin ng kuryente na 7 or 9 megawatts. Ako po yung kinausap ng Ormeco, ni Romy Quasay, saka ni Paring Udel Arago, na tumulong sapagkat isa hong solusyon dito ay kausapin ng National Power Corporation. Si Attorney o Mr. Froilan Tampinco, yung presidente ng NPC na kaibigan ko, at sila po'y nakiusap na humingi ng saklolo sa NPC na sila ay dagdagan ng power source ng at least 2 megawatts. No? At sinamahan ko sila rito, kinausap ko si Mr. Tampinco, sinulatan ko, at ang good news po ay after our meeting, 2 days, 3 days, nung matapos ang meeting namin kay Mr. Tampinco, inaprubahan ng NPC yung pong pagbibigay dagdag ng 2 megawatts. Sapagkat ang sabi po ng Ormeco sa akin ay kulang na raw po sila ng 2 megawatts. So yun po ay mabibigyan rin ng lunas at ang sitingin po namin ay within the month of June sana ay ma-implemento po yung dagdag na 2 megawatts na yun. Kagalakan naman ang kanyang ipinarating sa lahat dahil sa katagumpayan na nakamit itong nagdaang halalan. Bilang solo ng unang distrito at tulad ng mga nagdaang programa niya, patuloyan niyang ipagpapatuloy ang programang K4. Ibang mga balita sa pagbalik po lamang ng TVNet Weekend Report. Have you been looking for the perfect piece of furniture for your home? Come, visit us at Homemark, the biggest furniture store in the South. From varieties of beds, sofas, dining tables, cabinets, occasional cabinets, and many, many more. At Homemark, we know the value of furniture. That's why we give the best quality at the lowest price. So why wait? Come and visit us at JP Rizal Street, Barangay Camille Mill. Homemark is truly the mark of your modern home. Magkabahay sa pamahay, Barsenaga Nauhan,
a housing community for Pag-ibig Fund members and private employees. Offers townhouse and duplex units, lot area 62 square meters, floor area 36 square meters. At 375,000 price package, only 2,100 monthly through Pag-ibig. Wide landscaped entrance, guardhouse, perimeter fence, parks and playground, big water tank, cemented roads, electric supply with concrete posts, with nearby commercial area. Model units available at the site for viewing. Pamahay project owner, Westchester Realty Corporation. Marketing manager, RGV Real Estate Center Incorporated. Call 288-2173 or log on to www.rgvcenter.com. Magkabahay sa pamahay para sa naganauhan. Umaga na ika-18 ng buwan at taong kasalukuyan nang matagumpay na isagawa ang isang earthquake drill sa Old City Hall sa lungsod ng Calapan. Ang detalye ng balitang yan kay Shelo Asidilio. Sa inisyatibo ng Regional Disaster Coordinating Council Office of the Civil Defense, Region 4B at sa layuning mas mapaghandaan ang mga sakuna tulad ng lindol, ganap na alas 9:30 ng umaga ng ika-18 ng Hunyo na magdaos ng earthquake drill sa City College of Calapan at sa mga pampublikong tanggapang kahilera nito tulad ng City Health Office, City Treasury, City Trial Court, City Comelec at iba pa sa lungsod. Sa pakikipagtulungan ng City PNP, BFP at PSD na nagsilbing mga respondents dito, matagumpay na isinagawa ang naturang drill na nilahukan ng mga mag-aaral ng nabanggit na paaralan at mga empleyado ng naturang mga tanggapan na parte ng nationwide simultaneous earthquake drill. Ayon kay RDCC Office of the Civil Defense Region 4B Executive Officer Nelia Tabliago. Gusto naming bigyan ng kahandaan ng mga estudyante para malaman nila kung anong gagawin pag nagkaroon ng pagyanig katulad ng mga earthquake dahil nasaan natin mangyari ito lalo na sa Metro Manila. Dahil pag nangyari ito sa Metro Manila, hindi tayo may spare na magkaroon din ng aftershock dito sa ating lugar. So this is a nationwide activity and this is done every quarter. Isinagawang reenactment ng paglabas ng mga biktima ng sakuna mula sa kani-kanilang tanggapan na sinundan ng pagsasagawa ng headcount ng mga namumuno sa kani-kanilang opisina. Matapos nito ay ang pagdating naman ng mga rumisponde sa pinangyarihan ng sakuna na siyang nagsagawa ng pagsisiyasat sa mga naging pinsala at sa mga posibleng biktima dito. Sinundan naman ito ng rescue operations sa mga naging biktima ng lindol kung saan ang ilan ay may mga bali at sunog na nilapatan ng pangunang lunas o first aid. At ang ilan namang malubha ang naging pinsala ay isinakay pa sa mga ambulansyang nakaantabay para dalhin sa pinakamalapit na ospital. Malaki ang tulong ng nabanggit na gawain lalo't higit sa mga estudyante hindi lamang sa pansariling dahilan kung dumating ang pagkakataon ng sakuna ng lindol, kundi na rin para maipalam naman nila sa kanilang mga pamilya ang mga alituntuning dapat gawin kung sakaling dumating ang ganitong pagkakataon. Maaari ko din pong i-share siyempre para in case na halimbawa po wala ako doon tapos magkakahiwalay kami na tapos na ganun yung pangyayari. So at least po kahit wala ako na alam ko yung mga ganung bagay, siyempre na-share ko sa kanila. So alam na po nila yung gagawin nila. Samantala sa kabuuan, 99.99% ang ibinigay na assessment ni Region 4 RDCC Office of the Civil Defense Executive Officer Tabliago sa naganap na earthquake drill. Ayos naman yung pagkakagawa. Lahat ng mga responders alam nila yung dapat gawin at saka very cooperative yung ating mga participants. They were very willing to participate despite of the hot sun. At saka yung responders natin very active. Ang ano ko lang sana during exercises, limit natin yung victims para yung time. Katulad yan natatapos na tayo, hindi pa natapos yung treatment. Yun lang yung observation ko. Sa ibang balita, nitong ika-8 ng buwang kasalukuyan nang mabigla ang sambayanan, partikular ang mga mamayan ng Nauhan dahil sa pagpanaw ng punong bayan nito na si Mayor Romar G. Marcos. Marami ang nagluksa dahil sa pangyayari sa pagkawala ng ama ng mga Nauwenyo. Ang detalye ng balitang yan kay Mel Francisco. Ikinagulat ng maraming mamamayan ng nauhan ng pagpanaw ng punong bayan nito na si Mayor Romar G. Marcos noong ika-8 ng buwang kasalukuyan sa pagitan ng alas 4 hanggang alas 4:30 ng madaling araw sa Philippine General Hospital sa Maynila.
Balot ng pagluluksa ang munisipyo sa kanyang pagpanaw kung saan naka-half mask ang bandila sa harap